Maayong gabi sa tanan, kiniday akong mini vlog ngayong araw. Ay, gabi na pala. Hala, for the luto kami ng ulam namin ngayong gabi. No problema kami kung ano bang ulamin namin. Namimili kami sa dalawa. Kung magi ba o pansit canton. Hala, napagdesisyon na namin. Pansit canton na lang daw with daing. Hala, breakfast yan. Agoy, at ito nga nagkalisod kami ni ate kasi ang sinasabi ko sa kanya, chili mansi, tapos wala silang chili mansi. Tapos sabi niya rin sa akin, chili mansi lang meron. Ha, ano ba talaga? Kaya kalamansi na lang. Wala akong choice eh. Meriksi dun, Pepe. Dalawa po. Thank you po. Ibo na lang po. Gulo akong butang. Pagbili ko nga dito, maambon pa, tas wala akong payong. Huy, baka naman. Mapayungan. Char! At dito na nga ako sa boarding house. Dalawang pansit canton yung binili namin. Kahit isa lang naman yung niluto. Huy! At wala! Luto na. Huy, ang bilis naman. For the breakfast kami, kahit gabi na. Hala! Pansit canton, tapos daing, check. Arat, kain na. At minsan ko nga pala yung kasama ko dyan kumain na si Dominic. Madalas talaga nagsasabi na lang kaming kumain kasi para isang lutuan na lang ng ulam. Dito ako nagkakain sa kwarto niya kasi yung kwarto ko grabing sikip. Sobrang liit, promise. Hala, grabe siya, binunyag. Yung tipong ikaw lang talaga magkakasya pang isang tao lang. Hala. Diba? Sharing is caring naman. Hala. Ang OA. Grabe ka na. Kain po tayo. Ay, hindi pa rin kami lang kumain. Kuha kayo ng bahaw dyan. Halikat, sabayan nyo kami. Habang kumakain nga kami dyan, ako siging kwento kay Dominic. Si Dominic, sige lang ding oo. Siging tando, oo. Na kwento ko lang naman sa kanya nangyari nakaraan sa kapatid ko na naoperan siya sa appendix ganun kasi hindi niya daw po alam. And actually po bago nangyari yun, yung kapatid ko nasa kabilang kwarto tapos ako nasa kabilang kwarto, nasa kwarto siya nila mama. Then tinawag niya ako, sabi niya ate, ang sakit po nung tiyan ko. Tapos akala ko wala lang, tapos meron siyang hawak na manghuwan. Tapos sinabi ko sa kanya, ayan kasi hindi ka namimigay kaya nagasakit yung tiyan mo. Nung time na yun yung kapatid ko nasa 12 years old pala. Pero syempre, biro lang naman sa kanya yun. Ang ginawa ko, kinuha ko yung panghaplas tapos sinaplasan ko yung likod niya, ganun. Tapos nun, hindi naaalis yung sakat ng tiyan niya. Sige pa rin siyang reklamo hanggang nung gabi, hanggang naglipas yung isang buong araw, hanggang kinabukasan. Sobrang sakit na talaga ng tiyan niya. Hindi niya na siguro talaga matiis. Nagkaroon na siya ng lagnat. Tapos siya na rin talaga yung kusa na request kila mama na kung pwede dalahin na siya sa ospital. Kasi nga, akala namin normal lang din na sakit ng tiyan. Siguro sobra na talaga nararamdamang sakit ng tiyan niya nung araw na yon. Kaya nung dinala na namin siya dun sa may clinic, nagsabi agad yung doktor, hindi pa siya nakakapaba ng tricycle. Sinabi na, ay, appendix yan. Kaya ang ginawa, nagpatawag sila kaagad ng ambulance. Tapos naretso siya doon mismo sa ospital. Tapos sinabi doon sa ospital na idediretso na lang siya sa puerto para doon maoperahan siya kaagad. At pero bago yun, sabi ni mama sa akin, kinambulsyon pa daw yung kapatid ko noon. Parang tumirik yung mata niya. Tapos nanigas yung katawan niya. Tapos saka siya giturukan ng paracetamol. Nung pagtawag na sa akin no, ni mama, grabe yung uyak ko. Kinabahan talaga ako para sa kapatid ko hanggang ngayon. Pero awa ng Diyos, ngayon yung kapatid ko sobrang lakas na. Siguro nga wala pa yung mga 1 month yung kapatid ko bago siya naoperahan. Ayun, sobra na, laro-laro na, talon-talon na. Kinagalitan nga namin pero wala siyang pakialam. Oh my gosh. Prayer lang talaga yung kailangan. Sasagutin ni Lord yung mga prayers natin. Sabi nga nila sa Diyos ay walang imposible. Yun lamang po ang chika ko ngayong gabi. Maraming salamat. God bless. Bye-bye!